bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Salamat sa'yo sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon. Itataas
Jesus. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pagsamba sa'yo. Sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, Itataas ang pangalan mo, Jesus. Kalwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mo minamahal. Narito kami ngayon, Panginoon, nag-aalay ng awit ng pagsamba sa'yo. Sa lahat ng panahon, anumang pagkakataon, itataas ang pangalan mo, Jesus. Kalwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, ang bayan mo kalwalhatian mo ay namasdan, kapangyarihan mo ay nahayag, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Narito kami, linapin mo ngayon, bayan mo minamahal, ang bayan mo minamahal. Bayan Good morning, Jesus! Ayan. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. It is a glorious Saturday, mga kapatid. Thank you, Lord. At sa umagang ito, kasama po natin si Doc Mon Fidere. Ayan. Doc Finally. Mon, bati ka muna, Doc. Yes, binabati ko yung mga pamilya ko sa Chicago, si Mami, si Daddy, tsaka si Sister Trining, si Baderino, si Jeremy, si Ate Reg and Kuya Ed and lahat ng mga nanonood, si Ate Mare, si Ate Sister Daisy, Marie. lahat ng mga tao sa bahay. Thank you, Lord. Bati muna kayo. Good morning, Jesus. Good morning, Thank you, Jesus. Lord. Ayan, hallelujah. It's Yes. Saturday Live, alive. Ayan, alive na alive si Doc, mga kapatid, ha? O, sige po, bago po tayo dumako doon sa inaabangan ninyo na tanungan portion kay Doc at saka yung info about po doon sa pandemic natin, unahin muna natin yung Word of God. At para po sa ating VOTD, makikita po natin to sa Romans 5 verse 5.
Nakalagay po dito, this hope does not disappoint us, for God has poured out His love into our hearts by means of the Holy Spirit, who is God's gift to us. Painom muna mga kapatid, ha? Sorry po, live. Bati ka muna. Kaway po, kaway. Sana ako ang kakanta, pero ibibigay ko na muna kay Doc, ha? Abangan nyo na lang kami ni Brother Iko. Thank you, Lord. Okay. Sorry po, Ayan. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko to, na-overwhelm po ako dito sa hope na binabanggit dito. Kasi po, yung hope na naririnig natin, yung hope po kasi ay nagkaroon na ng weak meaning sa modern vocabulary sa mga panahon na ito. Kasi, hope po is commonly used to mean a wish. Wish lamang, Yung strength po ng hope na ito na nasa mundo is dependent on the strength of the one hoping. Samantalang, sa Bible po, ang hope is confident expectation of what God has promised, and its strength is in His faithfulness. Yun ang kaibahan, mga kapatid. Yung hope ng mundo ay nakabase lamang doon sa strength ng nag-hope. Ang strength po natin, limitado. Hindi ka kayang dalhin ito kung saan mo dapat pumunta. Kaya minsan, sabi nung iba, nag-hope ako, pero, ayun, makikita mo na ang strength ng nag-hope. Kasi yung hope sa mundo ay based lamang doon. Pero the hope that we have in Christ is based on God's faithfulness and based on God's love for us. Kaya nga po, ito ay kaya hindi kanya i-disappoint kasi hindi siya nakabase sa iyo. Nakabase siya sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, hindi sa pag-ibig mo sa Diyos. Kasi yung pag-ibig po natin sa Diyos, fleeting, fluctuating, at maliit compared mo po sa pag-ibig ng Diyos sa atin na matayog, di maaabot malalim, di masisid malawak, di masukat, pag-ibig ng Diyos. Doon nakabase yung hope that we have as Christians ngayon. That's why it will not disappoint us. Kasi walang hindi kayang abutin, walang hindi kayang gawin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Samantalang yung pag-ibig natin sa Kanya, pabago-bago, mas mabilis pang magbago sa ekonomiya ng Pilipinas, mas mabilis pang magbago sa rate ng dollar. Kaya hindi na-disappoint. Kaya nga po, itong hope na ito ay hindi maintindihan ng sa mundo. Bakit kanyo? Yung hope na ito, even if we are in tribulations and great trials, na kukuha pa nating mag-rejoice at nasasabi mo pa sa ibang tao na dumaranas din ng same or lesser ng iyong pagsubok, nasasabi mo sa kanilang, hindi, may magandang gagawin si Lord. Bakit sa tingin nyo, nakaka-rejoice pa tayo? Si Sister Josie, nasyonal, bakit sa tingin po ninyo, nung kausap ko siya, na may positive na siya sa COVID, pero tawa pa rin siya ng tawa, tapos ang saya-saya niya. Bakit? Kasi nga po, yung hope na ito na meron tayo ay nakabase sa pangako ng Diyos. Ano bang ginagawa ng pangako ng Diyos? Basahin niyo po ang Biblia. At napakarami na pong pagkakataon na pinrove ng Diyos kung ano ang kayang gawin ng pag-ibig niya sa atin. Sa aming mga Christians, sa ating mga Christians, yun po ang basihan natin. Kaya nga, even in our sufferings, pwede tayong mag-rejoice and we can give glory to God. Kasi hindi siya nakabase doon sa mga nakikita natin sa kapaligiran natin, sa mga chances and changes in life. Hindi po siya doon nakabase. At ako po'y tuwang-tuwa, alam nyo, sabi nila, yan bang pagsubok mo, dadalhin ka ba niyan? Halimbawa, may sakit ka ba? Sigurado ka ba nagagaling ka ba? Yun ang mga sinasabi nila.
alam nyo, hindi ko po makalimutan yung isang artista before na Christian na si Rio Diaz. Nung siya'y nagka-cancer, ang sabi niya, I have faith that my Lord, my God will heal me. Gumaling siya, tapos bumalik. Sabi nung mga tao, akala ko ba, panigaling ka ng Diyos mo, bakit ngayon may sakit ka ulit? Tapos sinasabi mo na magbibigay ka ng glory sa Kanya. Alam niyo kung ano pong sabi niya? Sabi niya, even in my death, I will still bring glory to my God. And true enough po, nagbigay naman siya ng glory kay Lord. Dahil in spite of yung naranasan niya, nagdulot pa ito ng kamatayan sa kanya, hindi pa rin siya sumuko. Bakit? Yung hope na meron tayo ay hindi lamang po kasi sa buhay na ito. If your hope is only for this life, ang sabi ng Biblia, ikaw na ang pinakakawawang tao. Kasi after this, para sa iyo wala na. But the hope that Christians have ay beyond pa po sa buhay dito. Kaya ang sabi niya, even in my death, I will still bring glory to my God. Kaya grabe po itong hope na to, mga kapatid. At alam niyo po ba kung bakit nananatili siya kahit na yung pagsubok sa atin? Kasi silyado yan ng Holy Spirit na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya yung Holy Spirit na yon, every time, nire-remind niya tayo anumang kalagayan natin. Every time, siya yung nagre-remind sa atin, hindi ka iniiwan ng Diyos, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Palagi siyang nasa iyo. Kaya nakaka-rejoice tayo. Kaya nga po, sabi nung iba, lahat ba ng Christians may Holy Spirit? Meron po. Kaya lang yung iba, they choose to live nang hindi nakikinig sa Kanya. Kaya tuloy, pag may pagsubok, natataranta. Hindi na malaman kung anong gagawin. Panay ang iyak. Kaya tuloy, nasasabihan ng mga iba, meron bang Kristiyanong talunan? Meron. Yung po yung mas tinanggap nila yung sinasabi ng sitwasyon nila at ng laman nila na pinabayaan ka na ng Diyos. Kawawa ka naman, ganyan ba yung Kristiyano? Tinanggap mo yon. Pero kung ikaw ay isang tao na palagi ang nabubuhay under the guidance of the Holy Spirit, papakinggan mo kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit sa iyo. Sasabihin niya sa iyo, huwag kang mag-alala, anak. Nandyan ako palagi, kasama kita. Di ba yung dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. So, ikaw ang mamimili noon, mga kapatid, kung makikinig ka doon sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos na siyang silyado ng hope na nasa iyo, or pakikinggan mo ang sinasabi ng mga tao sa paligid mo at pakikinggan mo ang dinidikta ng circumstance mo. It's your choice. Pero kung matalino kang tao, choose to believe the love of God sa iyo na walang hindi kayang gawin. Grabe nga to, mga kapatid. Ako po'y, na-experience nyo ba yun? Yung pag nag-aaral kayo, yung na-overwhelm kayo, tapos biglang tataas na lang ang kamay mo dahil hindi mo, sobra. So, thank you, Lord. Ang dalangin ko po ay yung hope na ito ang ating paniwalaan. Ito ang ating pakinggan para po hindi tayo nagiging talunan. Amen. Thank you, Lord. At sa atin po munang opening prayer. Nakalimutan na yung opening prayer. Sige po. Sister Sally, ikaw na mag-opening prayer. Hallelujah. Thank you, Lord. Heavenly Father, we praise you, we honor you, we adore you. Sapagkat ikaw po ang Diyos na tapat at mapagmahal. Sa oras pong ito, Ama, kami po nananalangin sa inyo na i-bless niyo po ang magaganap ngayong araw na to at sa aming buong maghapon. At salamat po, Panginoon, sapagkat lagi niyo po kaming sinasamahan at tunay na ang pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi kayang sukatin. Salamat po, Lord, sa magaganap ngayong umagang ito. Pangunahan niyo kami and let your Holy Spirit, Lord, leads us, O Lord, sa lahat ng aming gagawin. At ang tanging hangad lamang po namin, Lord, ay maluwalhati ka po palagi sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa araw pong ito.
tanging pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, ang aming itataas. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Ang ating pong memory verse of the week. Okay? Inuulit ko lagi yung last week para nadadagdag doon sa memorize natin. Ang ating last week po is Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your... magkakaiba kasi tayo ng version eh. Lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct your path. And for this week naman po, Matthew 4:4. Yan, nakikita nyo sa screen ninyo, mga kapatid. Kaya nyo po ba yan? Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para i-memorize nyo at sabihin po ninyo yan. Ayan po mga kapatid ha, nakikita nyo po ba? Okay? I-try po natin mga kapatid ha. Ang nakalagay po dyan, sasabihin ko habang nakapost ha. Yan, okay? But he said. Ibang version. Okay. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Yan po ay ang Matthew 4:4. Mga kapatid, na-memorize nyo na po ba? Ayan. Uurong ako dito, Doc, para... 1 meter distance lang. Oo. Okay. Ayan. Hindi po ako takot kay Doc. Siya Yes. ang natatakot sa akin. Ganon po. Ayan. Okay. Yun na po yung ating memory verse, mga kapatid. Be sure po na-memorize nyo yung dalawa, ha? Sali naman kayo. Kung hindi magiging kapaki-pakinabang po sa atin tong memory verse kapag kaganon. Okay. Ngayong umaga po na to, okay, sa lahat po ng mga nanonood sa watch party ko, hindi po ako nakapag-watch party at mali ang napindot ko, ang na-watch party ko yung kahapon. Pumunta na lang po kayo sa ating Comfy page para po makita po ninyo agad. Okay, Doc, babati lang muna ako sandali, ha? Babatiin ko po muna ang mga may birthday. Okay. Kasi binibigyan ko ng maraming oras si Doc dahil minsan lang natin siya mahuli. Okay. Today is your birthday, Dr. Remy Andres. Sister Remy, ayan. Happy birthday po kay Tomas Belmonte at saka kay David. Si Dave pala. Dave Balanggit. Oo. Meron daw silang swimming party mamaya. Oo. Oh, 4 kids lang yan, mga kapatid, ha? Okay. Alam nyo, meron pang isang Ayan, si Sister Amor. Panganay po niya na si Brother Boyet Fulgencio. Happy birthday din po kay Brother Boyet. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Wala muna tayong mga requested song ngayon. Meron ba? Meron. Pero, yun yung mga kakantahin ni Doc, hindi ba? Mamaya nyo na po yan. Okay. Sa umagang ito, thank you, Lord. At kasama na po natin Finally. si Doc Mon. Ayan, Finally, Doc. after quarantine, sobrang dami kong exposures sa mga pasyenteng may COVID. Ayun. I finally graduated from quarantine. Parang tinatakot ako ni Doc. Doc, tinatakot mo ba ako? Hindi ako matatakot. Thank you, Lord. Okay. Titignan ko kasi kung may mga na sa'yo nagko-question na. Wow. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo kahapon, welcome daw to GMJ Doc Mon. Wow. Okay. Mga kapatid, kung kayo po ay meron pong mga questions, pero bibigyan po muna natin ng oras si Doc para i-explain natin kung ano po ba talaga. Alam nyo, ang sabi po kasi, meron akong narinig na isang doktor na nagsabi, sabi niya, wag naman kayong sobrang matatakot na may ma-stop na yung pamumuhay ninyo, na hindi na kayo lalabas, na
Alam niyo yon, sabi niya, wag naman daw nakakapraning na pagkatakot. Ang mahalaga, ang sabi niya, karunungan. Alamin mo kung ano ang dapat mong gawin para hindi mo tumakatch. So sa araw na ito, bibigyan natin si Doc ng pagkakataon para po hindi tayo nang huhula lamang at magkaroon tayo ng awareness kung ano ang mga dapat nating gawin tungkol sa COVID-19 na ito. Kaya i-welcome natin muli si Doc. Ayan, Doc. Yan, nagbago ako ng costume kagad. Yes. Anyway, siguro sa sobrang dami pong lumalabas na mga news, na mga articles about COVID-19, ang i-advise ko lang sa inyo is to choose wisely kung saan kayo maniniwala. No? I would suggest that you would stick with the three agencies that we usually follow sa medical field, which is the World Health Organization, WHO, the United States Center for Disease Control, the US CDC, tsaka po sa atin, sa Pilipinas, yung Department of Health. Outside of that, maaring hindi pa po proven, wala pa pong enough basis no, para sabihin na yun talaga yung COVID-19. I'll give an example, Sister Ree. Yung sinasabi nilang it's airborne already. Totoo ba yun, Doc? Sa ano po, sa siyensya, sa field ng medicine, ang mga sakit po na aming sinasabing airborne ay mga tulad ng chickenpox. Yun po. So, ibig sabihin nun, lumulutang yung virus sa air, nagsususpend siya for periods of time, and then kapag may naka-inhale, nag-inoculate sa katawan, pumunta sa system, Doc, ano yung inoculate? Mag-didicate, mag-reproduce, multiply. Okay. So kapag nag-manufacture yung virus sa katawan, it would manifest symptoms, and then ganun yung system. Ang COVID-19, sinasabi nila, it's a transmitted through droplets pa din. Although there are some instances na may mga studies na about COVID-19 that is airborne, pero Hindi pa, hindi pa so much conclusive. studies has to be done pa, and then there's a lot more theories that has to be proven before sabihin na totoong airborne. Although pulmonary tuberculosis is airborne, may mga sakit po talaga na airborne, pero COVID-19, hindi pa po sapat yung ebidensya. Doc, ano ang pagkakaiba nitong COVID-19 doon sa mga viruses din na we had before na wala rin namang cure? Anong pagkakaiba nito? With regards to vaccination, yun kasi yung ultimate prevention ng isang illness, isang pathogen na nagko-cause ng illnesses. Kapag wala pang vaccine, ibig sabihin the virus is new. Although this is a coronavirus, ang dami na pong coronaviruses na pumunta sa mundo. No? We have yung MERS-CoV, yung nagmanifest sa Middle East, no, na coronavirus. Meron pong SARS-CoV na virus na nagmanifest din sa China before. And then this one, the SARS-CoV-2, which is COVID-19. Itong COVID-19, ang difference niya with them is ang daming bagong binibigay sa aming information with regards to the virus capability, the transmission. Yun nga, nag-aaway pa yung mga science no, with regards to transmission, the infectiousness of the virus. Hindi natin alam kung gaano daw katagal ngayon nasususpend. Yung iba nag-i-stay sa surfaces. Yung iba sinasabi days daw bago mawala. Yung iba hours. But still, this is new. Ang dami pang pwedeng saliksikin with this. Kaya sobrang need natin na magdasal para matuklasan na agad yung cure and yung ma-analyze natin yung kalaban. Because habang hindi natin na-analyze kung ano yung COVID-19, mahihirapan tayong mag-progress into the management. Yung treatment, yung vaccine, sinasabi nila it could be as much as 24 strains yung virus ngayon. So sobrang dami ng na-infect, nag-mutate kasi siya.
Pag sinabing strains, Doc, ano yun? Okay. Kapag strains, it's a variety of the virus. Let's say dengue. Ang dengue po has 4 strains. Kapag ikaw ay na-dengue ng isang beses, maaari ka pang ma-dengue ng 3 beses pa. So in a lifetime, pwedeng 4 times. Magkakaroon ka kasi ng immunity with a certain strain. So kapag nagkaroon ka ng immunity with strain 1, wala ka pang immunity sa 2, 3, and 4. So, pwede ka pang magkaroon. So, in a lifetime, pwede ka rin magkaroon ng 4 types of strain. Tapos itong COVID-24? Yes, pwedeng ganon. Although, wala pang sinasabi with regards to the total number of strains, but we are praying that the vaccine will develop soon. Siguro, Doc, yung panic na nangyayari ngayon, it's because hindi nga natin alam, Kasi kapag kaalam mo na kung anong gagawin mo, madali na eh. Yun nga, hindi alam. Tapos, sabi nga nila, Doc, napaka-mysterious daw nito. Kasi yung unang pinaniniwalaan ng science nung una, after mga ilang weeks, magbabago kasi merong mga bagong nakita sa mga patients. Kaya medyo mahirap nga siya i-deal, Isa sa mga tinitignan namin is immunity. Ang typical coronavirus, kapag ikaw ay nagkaroon ng coronavirus, magkakaroon ka ng immunity about 14 months, 12 to 14 months, ganun katagal. Ibig sabihin, kung ikaw ay na-infect ngayon ng coronavirus, it would take a year bago ka ma-reinfect ulit. Pero dito sa coronavirus, as early as 2 weeks nagkakaroon, as early as after 1 month nagkakaroon. So, iba't ibang argument, iba't ibang theories about COVID-19. Oo nga, Doc. Kasi merong isang doktora, ewan ko kung nakita nyo sa FB, at non-news din yun ay doktora ni Thea sa may Kawayan ba? Sa may Kawayan, Doc, yung doktora, na lumabas na siya eh. Tapos, kanta pa siya ng kanta kasi nakaligtas siya sa COVID. Tapos, after ilang araw, yung symptoms niya nung una, naramdaman na naman niya, and this time, mas worse pa. Tapos, nung ibinalik siya sa hospital, COVID ulit, Doc. Isa sa mga kine-question nila is yung mga healthcare workers, bakit nagkakaroon ng COVID-19 at namamatay na eventually, unlike yung mga pasyente na nagde-develop ng immunity. Well, ang isang mga tinitignan ng science is we are taking care of patients. So kapag kami na-expose sa isang pasyente, we need to have some time to recover. Kung ikaw ay na-expose sa isang pasyente, the next day may pasyente ka na naman, then the next day may patient na naman, walang time para mag-develop ng immunity yung katawan mo. So eventually, your immunity would go down then. Okay. May mga questions, Doc. May reviewer ka daw. Joke yun. Yung question lang. Effective daw ba ang tuob, suob, sukob? Sister Fritz ba yan ng Baguio? Okay. Hey, Sister Fritz and Brother Bong. Tuob was not proven scientifically for this. Typically, we could decrease the symptoms, pero cure, wala po. Hindi po. It could decrease, it could increase your respiratory airway with that, pero as a cure para mamatay yung virus, hindi po. Kasi kung meron, lahat tayo nagtutuob na lang. So for now, Doc, talagang ang one thing na we can rely on sa sa virus na to is our strong immune system. Correct. Yun, the immune system. Yun talaga ang basic. With any illnesses, kahit anong sakit, kahit anong nararamdaman mo, immunity is the main defense ng katawan. It's found in your blood, sa blood. Nasa white blood cells actually, which is the main defense of our body. Dok, paano ba yan napapalakas? Okay. Merong 5 ways where you could increase your immune system. Number 1, sleep regularly. At least 8 hours a day. Magagawa nyo na yan, mga kapatid, nasa bahay lang. Exercise daily or at least 30 minutes a day, 3 times a week. Magagawa nyo rin yan, although hindi ko rin nagagawa kahit nasa bahay lang. Tapos you decrease your stress levels, dapat.
kasi ang daming nabibigay ng stress sa katawan, and one of them is mabababa yung immune system, magkakasakit ka. It could manifest into sickness then. Decrease your vices. Dapat walang alcohol, walang alak. Tsaka kumain ng wasto, kumain ng tama, nutritious food. So if ever you would not have any of those defense na hindi ka makatulog ng maaga, lagi kang stress sa work, lagi kang puyat, wala kang time for exercise, I advise you to intake multivitamins daily. Yun, that will help you at least boost your immune system. Lalo na dun sa mga essential vitamins na kailangan ng immune system. Vitamin A, vitamin C, vitamin E, and zinc. Okay. Totoo din ba, Doc, na merong merong kasing mga family, kagaya, Doc, nung naging guest namin nung Tuesday. Nagka-COVID pala siya. Pero certified by the DOH na nag-negative na siya. Kasama niya sa bahay, araw-araw, 2 anak niya, tsaka misis niya. Pero lahat yon negative. Dahil yun sa immune system, malakas? Dahil yun sa isang tinitignan ko is good isolation. Lagi siyang nakamask, lagi siyang naglilinis. So, isa yun. Kapag kasi may symptoms ka at napakaganda mong mag-isolate, napakagaling mong mag-disinfect, maaring mabawasan yung risk. So, malaking tulong talaga, Doc, yung mask, ano? Yes. So, may pag-aaral nga na if you have, katulad natin, we are not wearing mask. Kapag ikaw meron kang COVID at humatching ka, 90% of the time, pwede ka makahawa. If ikaw ang nakamask, kung may COVID ka, at ako wala, no, you could transmit about a risk of 5%. 5%. Pag baliktad, kapag ako yung may mask, ikaw yung wala, about 70%. Kapag pareho tayong may mask, just 1%. So, ganun kababa siya. Dok, halimbawa, ito, wala tayong mask, di ba? Tapos, nag-uusap tayo ng medyo malayo. Wala namang humatching sa atin. Meron pa rin bang percentage na magkahawaan tayo? Yes, meron. Kaya, dahil? Because of respiratory droplets, and then sinasabi nila that it could be transmitted kahit sa laway or sa pagsasalita or sa gano'n. Isa sa mga example nito yung sa cruise ship. Na ano nyo yun, na maraming na-infect pero wala namang silang na-isolate na humahatching or nagkokos ng respiratory symptoms sa kanila. Ang nakikita nilang dahilan doon, yung mga droplets nga. Yung buffet. Kasi kapag nagbo-buffet sila, lahat sila nakaalis yung mask, lahat nagsasalitaan habang kumukuha ng pagkain. So yung may COVID, nagbo-buffet, susundan ng mga walang may COVID, and then eventually, isa yung tinignan nilang pathway, yung pagkain. So kaya ngayon, pala sarado lahat yung mga buffet. Ngayon alam ko, binago na nila yung wala system. Yata. Parang serving na yata. So gano'n, pwedeng matransmit through that. Mm-hmm. Okay, may question Maraming bago dito? magko-question, Okay. oo. Ito munang isa, Doc, ano daw ba ang kind ng test na we should undergo to know if we have COVID? At bakit daw po minsan meron pang plus typhus? May plus typhus pa daw. Typhus? Oo. So typhoid fever, gano'n? Sabi ni Sister Fritz, bakit daw minsan may kasamang typhus yung ano ba? Aha? Plus tapos minus. Okay. Sister Fritz, mais ka dyan, ha? Okay. Bakit daw minsan plus tapos minus? Okay. Ang isang illness, lahat ng illness, merong tinatawag na incubation period. No? Ang incubation period, yun yung time na ikaw ay na-expose sa sakit, nagkaroon ka ng virus sa katawan, but it would take how many days bago mag-manifest yung sakit sa iyo. Ang COVID-19, ang incubation period niya is about 2 to 14 days. On an average is 5 days. So kapag ikaw ay na-expose sa isang tao on day 1, maaaring magkaroon ka ng COVID symptoms on day 5 up to day 14.
So kapag ikaw, actually that's the reason why we implement the 14-day quarantine. Pag ikaw ay nagkaroon ng exposure sa isang taong may COVID-19, you will wait for 14 days bago mo sabihin na ikaw ay COVID-free. Kapag wala kang symptoms, on the 15th day, you are 92% sure that you do not have COVID by then. Kapag ikaw ay nagkaroon ng sipon on the 5th day, automatically and you have exposure, you are a candidate to have swab testing. Yun yung RT-PCR na tinatawag. 5th day pa lang yan, Doc, basta actually, nagkaano ka, ha? on the first day of symptom. Yun yun. Okay. Ang rapid testing, yung tinatawag na antibody testing, yung kinukuha sa dugo, it tests the antibody ng isang taong nagkasakit. Antibody is the reaction of the body to any illness. Kunyari, ako ay nagkasakit ngayong araw na ito, nagkaroon ng sintomas after 5 days. After 14 days, tataas yung aking panlaban ng immune system. Yun yung immunoglobulins na tinatawag. Yung immunoglobulin, IgM, IgG, yung tinatawag. So, nagpipick up siya after 14 days of your symptom. So, kapag ikaw ay nagkaroon ng sipon on the second day pa lang at ikaw ay ni-rapid test at negative ka, huwag kang magtaka bakit ka negative. Because yung antibody test nga would take around 2 weeks before it develop in your system, and then afterwards, magpa-positive ka. So, ang rapid testing actually is a tool that we do para maalam kung recovering na yung pasyenteng may COVID. Kapag after 14 days of symptoms, nag-develop na ng immunoglobulin G, yung IgG, we could say na may panlaban o nag-develop na yung immune system ng tao. So, Doc, ang ibig mong sabihin, pagka nag-positive ka sa rapid test, halimbawa 2 days, 4 days after nung first symptoms mo, it doesn't mean na negative ka na talaga. Kailangan mo pang palipasin yung 14 days, tas magpa-check ka ulit. Pag nag-negative ka doon ka pa lang talaga negative? Okay. Going back to the incubation period na 14 days siya, kapag ikaw ay wala kang symptom, pero nagpa-check ka on the 6th day or the 5th day dahil napapraning ka, dahil yung kasama mo may COVID, at nag-negative ka, hindi nangangahulugan na wala ka ng COVID by that time. You still need to wait 14 days bago mo sabihin na ikaw ay COVID-free. Okay. So after 14 days, you have a choice kung gusto mo magpa-test. Kasi even walang testing on the 14th day, kapag sa 15th day wala kang symptom, yun nga, 92% of the time, you're COVID-free. So, wag ka na mag 8,000 na rapid na swab testing. Sayang. 8,000, Doc? 8,000 sa St. Luke's, sa ibang yung iba, 6,900, hospital. ano? Pero pwedeng pumila daw sa MOA, sa Manila. They could keep it for free. Pero pipila kaya yata ng alas 7 ng gabi. Then, swab ka the next day sa kotse. Oo. Beb, may question. Yung Doc, ano yung latest development sa cure sa buong mundo? Is there yung latest development nitong vaccine na dinidiscovery o meron na bang mga bansa na discovery na ng cure dito sa COVID-19? Latest development? Okay. Pag sinabi po kasing cure, we are talking about drug or medicine to cure the virus. Actually, wala pa ho ngayon. Wala pang sinasabi na cure. With regards to the vaccine, may human trials na po na nagagawa. Merong sa Europe, merong sa Russia, pero US is in the front line with the Oxford and Pfizer doing the research. Nasa human trials na po sila, and I believe by October pwede na pong mag-start ng Follow-up question lang, Doc. Yung source, is it dun sa paniki ba daw talaga? Okay. How can you para bang maipaliwanag sa amin na ito'y nagmula sa bat? Parang ganon? Nung nagkaroon ng unang-unang kaso ng COVID-19 na natagpuan sa Wuhan, China, na-isolate nila yung virus na nagkukos ng sakit. Na-identify nila, inanalyze nila sa laboratory kung ano yung mas kahawig na
na virus at ang nakita nilang kahawig na virus ay yung coronavirus na galing po sa paniki. Although may isa pa pong mas may kahawig doon na tinatawag po nilang intermediate host, which is the pangolins. Yung pangolins po, ginagawa nilang soup, parang for cure ng mga illnesses. So, galing daw sa bat, pero nag-intermediate host sa isang pangolin, then na-transfer sa isang tao, and then na-transfer nung tao na yon sa health worker, and then sa ibang tao pa po. Okay. Doc, ano daw ang pwede mong gawing parang home... Ano ang immediate management to? Symptoms sa bahay. Kasi ang curious ako, may nakalagay dun sa isang clinic, ang coronavirus is like flu-like symptoms. So, have daw the vaccine. So, na-curious kasi ako, how do the doctors manage pag meron ka ng symptoms? Do they give antibiotics? Kasi virus Di ba, iba naman antibacterial, antiviral, antifungal. So, curious lang ako talaga doon. How do they manage? As a nurse. Yun, lalo na, oo. Lalo na pagka, siyempre, may mga symptoms. Pag headache, we just give analgesics o ganon. So how do we? Lalo na pag sa bahay. Okay. Bibigay ko lang po yung statistics ng Philippines based on the Department of Health categories of infected COVID-19 cases. Meron po tayong 3 categories. Number 1, severe cases. Kapag may COVID-19 severe cases ka, ikaw yung mga taong merong severe pneumonia, may tubig sa baga, nahirapan huminga, bumababa yung auto saturation rate mo ng mga 90% and below, nahirapan kang huminga, napapagod ka pag maglalakad, you need to be confined. You need to go to ICU. Yun po yung talagang as a management, kapag nahihirapan na talaga, we intubate you, we give life support, we give assistance sa airway and breathing. That is through a respirator. The second, that's for the severe case po. Severe cases, And then, pneumonia treatment. that is about 1% of the Philippine population in terms of the COVID-19 cases. Kapag mild cases, 95% po sa Philippines ang mild cases. Ibig sabihin, it would present as a mild symptom, konting ubo, konting sipon, yung iba, konting sore throat, then fever. So, flu-like symptoms lang. Flu-like symptom. Okay. Ang management lang po doon is symptomatic. You increase your fluid intake. Pag may lagnat, you take paracetamol. Kapag may ubo, you take antitussives. You take medicine to excrete yung cough. No? And then, kapag may weakness, you take your rest, increase your fluid intake. Pero may isa pa pong case, yung mga asymptomatics, which is about 4% Yan, Doc, of may the population. question dyan. The asymptomatic Ano ba yan? case, meron silang virus sa katawan, they would not manifest symptoms, pero yung virus nasa kanila, nag-develop sila ng immune system, pero wala silang sintomas. That's about 4% of 4%, okay. O, ibang question, may mga question din yung mga natin nanonood. Meron daw, Doc, na studies na kapag ka meron kang sakit like ubo, sipon, lagnat, at nagpa-swab test ka daw, posible ka daw mag-positive kahit na hindi talagang COVID yon because yung symptoms, the same. Pwede daw ba yun na pag sinwab test ka, magpa-positive ka kahit hindi COVID? Totoo ba yun? Yes, pwede yun. No? May mga tao, like bagong babaksin mo lang ng influenza, it could manifest into a positive swab testing, but we term it as false positive result. Kapag nagkaroon ka ng positive case pero hindi ka naman COVID, it actually occurs. No, sa Paano mga, nyo malalaman, Doc, kung false positive siya? eventually, kapag nagkaroon ka ng IgG, IgM test at wala kang IgG, IgM test, after that, it means hindi ka talaga COVID. So later on mo na malalaman na Yes. false positive pala yun. Oh, okay. Ganun pala yun. Grabe, ano? Ano daw type ng dugo ang madaling mahawaan ng COVID-19? Meron bang ganun, Doc? Nasa type ba ng dugo yun? May mga sinasabi kasi nila is because of the statistics. May mga statistics na nagsasabi na ganitong klase ang dugo ang mas maraming nako-COVID, ganito ang wala. Pero base sa mga nababasa ko, wala naman pong link siya with the type of blood. Anyone could get infected. Anyone. Yan. Sabi naman, ang tanong naman, Doc, ni Ninang Kit, yun po bang nawalan ng sense of smell?
I cannot see. After having fever, cough, and colds, anong masasabi niyo doon? Ito po ang isang sa mga pathognomonic sign ng COVID-19. Ibig sabihin mo, mas nagiging aligned siya with COVID-19. Kapag ikaw ay may sipon at nawalan ng panlasa, nawalan ng pangamoy, mas nililink ngayon ng science with COVID-19. I'll give you an example no, sa amin. Kapag may sipon, na usually may sipon lang sa company namin, binibigyan lang namin ng gamot. Pero once na nagkaroon ng hindi makaamoy ng kape, hindi makaamoy ng ulam niya, pinapaswab test ko and about 90% of the time, confirmed COVID case. Malamang, malamang talaga. Kasi parang yung common flu noon, hindi ka naman yata, nawawalan ka rin naman pala ng panlasa, no? Noon, pagka meron kang flu. Ang hirap talagang, no, Doc? Ang hirap niya i-differentiate, Yes, Oo. Kasi napakahirap. Oo. Okay, pahinga muna tayo sa question ng COVID, mga kapatid, ha? Okay. Alam niyo po ba na ang ating kapatid na doktor ngayon is not just a doctor, but he's a singing doctor. Talaga ba? Yes. Tama na muna. He is a singing doc. Pahinga muna ha sa mga question ninyo. Pero pwede pa rin po kayong magtanong. Pero sa ngayon, meron po kasi siyang mga original songs na ibinigay sa kanya. At ang isa po dito ay ni-request ng ating kapatid na si Sister Tess Mercado. Ito po yung You Carry Me. Gusto ko munang tanungin si Doc, bakit, Doc, binigay sa'yo itong You Carry Me? Ano ang sitwasyon mo noong mga panahon na yon? Ito yung actually si Lord binibigay sa akin yung mga kanta na binigay ko sa Comfy. Binibigay sa akin melody muna parati Melody. Laging melody yan. Laging binibigay sa akin ni Lord. tayo. Melody. And then afterwards, kapag matutulog ka na or kapag dadasal ka, tsaka nagkakaroon ka ng lyrics. Itong You Carry Me, natatandaan ko, ito yung time na yung kapatid ko, nung pumunta kami in Kuya Ed, and pumunta kami sa Amerika, inikot namin yung Amerika na sobra akong na-mesmerize, sobra akong nagandahan. Umiikot yung melody sa akin ng You Carry Me na yun, you have given me everything more than I could ever hold. Parang yun yung, out of a grateful heart yes, siya, no? para siyang na-overwhelm ako with that, no? Dahil first time kong umikot at napakadami kong inikot dahil sa kapatid ko, napakadami niyang itineraries, no? Ayan. Pakinggan po natin yung You Carry Me. Doc, gusto mo nakatayo? Okay? Okay ka? Okay. Sa amin, hindi pwede yung ganyang kataas as sa kaupo. Hindi na, okay na yan. Ayan. Si Doc, no? Pakinggan po natin yung kanyang awiting, You Carry Me. Na-miss ko itong kumanta. Thank you, Lord. Moments of my life just came rushing through my mind. Did I thank you more enough? Did I praise you all the time? 'Cause every time I'm down, you always lift me up. At times when I am lost, you're there to keep me. Running on my knees and pray, I come running on my knees and pray, Lord, your face shines on me and carry me all the way.
I come running on my knees and pray. I come running on my knees and pray. Lord, you turn back on me and bring me back my peace. When I'm trembling from my fears, you make me still you're here. Did I thank you more enough? Did I praise you all the time? When I'm helpless in my world, you always come me. When my thoughts are all in doubt, your words answer me. So I'm running on my knees and pray. I come running on my knees and pray. Lord, your face shines on me and carry me all the way. I come running on my knees and pray. I come running on my knees and pray. Lord, you turn towards me and bring me back my peace. You have shown me everything, more than I could ever hope. I would lift your name on high. Lord, let your glory be proclaimed. I come running on my knees and pray. I come running on my knees and pray. You carry me all the way. I come running on my knees and pray. Lord, I'm running on my knees and pray. Let your spirit shine on me and carry me all the way. You carry me, Lord, all the way. Thank you, Lord. Yan. Toxic pa sa trabaho niya yan, ha? Mga Sorry, kapatid. sorry. Thank you, Lord. Wala nang question. Pakantayin na lang natin, mga kapatid. Ano? No more questions for today. Ito, merong isang importante, relevant question. Kasi, sa mga hindi nakakaalam, Doc, lagi ko nga namang naririnig to. Sabi niya, hindi, may COVID yan. Hindi, ano lang naman, asymptomatic lang. So, ang asymptomatic ba na patient, Doc, ay hindi nakakahawa? Okay. Base sa science, no, ang isang taong may COVID-19, ang highly infectious day niya para makahawa is on day 1 of symptoms. Day 1 of symptoms. Pero before that day 1 of symptoms, may 2 araw pa na pwede ka nang makahawa na wala kang symptoms. So 2 days bago ka magka-symptom, nakakahawa ka na. So yun yung dahilan kung paano mag-contact trace yung isang LGU or yung Barangay Health Emergency Response Team natin. And even other countries, kailangan 2 days before the onset of symptom, kailangan mag-investigate ka kung sino yung nakasama mo ng face-to-face, na within 1 meter radius, more than 15 minutes, yung mga binigyan mo ng pagkain, yung mga kasama mong kumain, yung mga nagbigay sa iyo ng documents, yung mga ganun. Kasama sila. So it could be as far as 10 days from the initial day of symptoms. So a total of 12 days ka magiging infectious.
2 days before, Before the symptoms. symptoms? Yun. Kaya ang strategy ngayon, kahit sa ang ahensya ng government or sa private companies, no, kapag meron kang symptoms, you call your supervisor, hindi po ako makakapasok dahil meron akong COVID-like symptoms or like that. Yan. Mga kapatid, yung ibang question nyo po, hindi ko na po binabasa kay Doc, ha? Kasi po, yung siya, laging based siya sa medical studies, ha? Yung mga iba, pagka it has something to do with nutrition, nutritionist yung mga pwedeng sumagot doon, o kaya kaya hindi ko na po tinatanong sa kanya. Ano po mga kapatid? Okay. Like yung mga, kung ano yung mga pwede. May isang tanong dito, Doc. Bakit daw positive ka sa rapid, tapos negative ka sa swab? Tapos yung iba naman, positive daw sa swab, negative naman sa rapid test. Kapag gano'n na nangyayari, kapag positive ka sa rapid test, negative ka sa swab test, it's a false positive result ng rapid testing kit. At napakataas ho ng false positive rate ng rapid testing kit. So, unreliable po siya in terms of that. And then, sinabi ko po kanina na may tamang timing para maging positive yung isang tao sa rapid testing kit. And then, that is mga 2 weeks after the initial symptom of the illness. So, yung rapid testing kit na ginagawang screening protocol ng ibang mga companies, ibang mga tao, is actually screening tool ng mga nagkaroon ng COVID, kung nagkaroon ka ng COVID. Pero yun nga, ang taas kasi ng rate ng false positive result at even false negative result. Yung meron kang COVID pero hindi ka niya madidetect, marami rin ganon sa rapid testing kit. Kaya unreliable siya. Ang mas ideal is the swab testing, yung RT-PCR testing, yung kukuha ng sample sa laway, sa throat, sa ilong, no, para makuha, analyze sa laboratorio yung DNA, RNA sequence ng virus at yun, parang sa ang tawag dito, yung DNA test, parang ganon. I-match nila yung DNA testing, yung structure ng virus with dun sa nakuha nilang swab test sa'yo. Alam mo, Doc, no wonder dumadami yung cases lalo na rito sa atin at saka sa mga may hirap na bansa. Because if rapid test is that unreliable, tapos yung swab test ang reliable, sobrang mahal. Kaya yung iba, mag-opt na lang they opted to self-medicate. Parang i-isolate na lang yung sarili, tapos titignan kung ilang kasi sobrang mahal, Doon nga sa statistics ng Filipinos, 95% are mild cases. So ito yung magmamanifest lang sa iyo ng parang typical lang na trangkaso. Like 3 days ka lang magkakaroon ng sakit and then afterwards, well ka na. So, hindi ka talaga matatakot with that. Although, yung infectivity mo sa ibang tao, napakataas pa din. Pwede ka makahawa. Hindi sila nagpapatest dahil nga mahal, pero nakakahawa pa sila. So, yun yung Although, as a consolation, may mga studies na after the first day of illness, on the 7th day, bababa na yung transmission rate. Yung infectivity rate mo sa ibang tao. And even daw on the 10th day, pwede ka nang hindi makakahawa, even though COVID-19 ka. Yun sa bagong studies ng Singapore. Okay. Doc, totoo ba? Pero sana sabihin mong totoo nga. Na ang worry ay nakakababa ng immune system. At ang fear, tama ba yun? Parang si Sister Sally makakasagot niya ng alam ni Sister Sally niya. Actually, worrying is part of stress. No, parang pwedeng makakategorize mo sa stress. And stress could manifest symptoms. Ganon, meron tinatawag kaming ganon. May mga stress ulcers na sakit na ang attributing cause is stress talaga. So may ganon talaga. Worrying, fear. Fear, yes. Lahat ng mga Kaya ko yung tinanong sa iyo, Doc. Kaya ko yung tinanong sa iyo, Doc. Marami kasing mga tao ngayon hindi namamatay sa COVID. Namamatay sa pag-aalala sa fear. Kasi meron akong mga nabalitaan na nasa ibang bansa, Doc. Nilagnat. Natakot. Kasi nilagnat siya.
inisip niya na COVID yun. Inatake siya, Dok. Namatay. Yes, may mga may nababalitaan din na kung tumatalon sa building dahil akala nila Yan, yes, oo, COVID-19. sabi nga na ganun. Kasi, Dok, parang ang nai-convey yata ng marami sa mga tao, inanalyze ko rin naman, Dok. Siguro, kaya ganun na lang ang pananakot dahil may mga matigas ang ulo na ayaw makinig doon sa mga safety precautions na sinasabing gawin natin sa bahay. Kaya parang tinatakot na lang tuloy tayo, mga kapatid. Kaya lang, totoo namang nakakatakot siya. Pero may maraming cases, Dok, di ba, na hindi naman umahantong sa kamatayan? Correct. Yun nga, sa Philippines, 95% are mild cases. Oh, Diba? mga So- kapatid, wag kaya po ang mag-ingat, pero wag namang sobrang matakot. Kasi hindi tayo mamamatay sa COVID, mamamatay naman tayo sa kung ano man. Although we have specific number of population na at risk talaga with the COVID-19 na mag-cause ng severe Ayan pa, cases. Doc, ano yung mga at risk na yan? 65 years old and above na population, yung may mga maintenance medications, may mga chronic illnesses like hypertension, diabetes, chronic lung diseases, asthma, yung mga ganon. And then, yung mga immunocompromised, yung mga nag-iinom ng mga gamot na like steroids, yung mga HIV positive cases, lahat yon nagkakaroon ng ano. And then pregnancy, yung mga pregnant women na may high risk, no, may chances na pwede silang magkaroon ng severe manifestations ng COVID-19. Pero not all the time yan, no, Doc? Kasi merong, ano naman to, ang common knowledge naman ito because it was shared in the news na yung, di ba si Herson Alvarez na namatay, tapos yung misis niya na si Cecil Guidote, ayon dun sa kanyang anak, yung wife ang mas grabe kasi na-intubate, na ICU. Tapos si Herson Alvarez ay malakas. Kahit daw 80 plus na yon, nag-exercise daw yun every day. Pero ang nangyari, ang nag-survive, yung na-intubate na misis at na ICU, tapos siya na parang tingin nila na malakas siya at nag-exercise daily, siya yung namatay. So, isa yon sa mga mystery nitong COVID na to na yun, Doc. Oo. May mga unexplained pa rin, no, na katulad ng healthcare worker, mga 40 years old, 30 years old, pero namamatay nga. No? At although we have precautions na binibigay sa kanila, hindi natin gusto yung risk ng death na mamatay sila. Kasi may certain part of the population ng COVID na may magkukos talaga ng death na kung sa atin ay 1%, kung out of 100 people sa atin, no, isa namatay, hindi pa rin valid na magkaroon ng COVID at i-downplay yung COVID na baliwala lang. Kasi may factor pa rin na namamatay. So yun yung, ayaw natin yun na member ng family natin or kakilala natin because of that. No? May risk talaga na pwedeng mamatay. Although napakababa. Meron ba, Doc, na ang tagal na naka-ICU because of COVID, tapos nabuhay uli? Yes, meron ganon. No? So, as long as you are alive, no, may pag-asa. Ganyan sabi nila. Pag-asa kay Jesus. Sa ICU, kahit nasa ICU ka for about a month or 2 months, may mga nag-recover pa rin. May mga nag-recover pa din. Ang critical days ng ikaw ay nasa severe cases, about 10 to 12 days. Kapag ikaw ay nakasurvive na after the 12th day na sa ICU, malaki ang chances mo na mag-survive. Mga kapatid, pinakinggan niyo po ba yung sinabi na, Doc? Na kung kayo po ay nakasurvive, na kayo 12 to 14 days, 10 to 12 days. 10 to 12 days na nakasurvive, malaki ang chance na mag-survive. Sa ICU. Sa ICU po, Kasi yung mild cases, wala nang pagtatalunan doon. 95% of the time, after mo magkaroon ng 3 days lang na fever, you will be well after that. Okay. Kasi po, meron tayong mga kapatiran na may mga members sila ng family nila na positive sa COVID tapos nasa ICU. So, yun po ay kasama pa rin nating mga pinagpe-pray like yung kapatid ni Sister Glo Garcia. May question ba, Ben? Oo. Doc, yung
ano daw yung outbreak, epidemic, tsaka pandemic. Tapos, paki-explain naman daw sa amin yung, ako rin to yung containment and mitigation na dapat gawin ng mga tao dito sa either outbreak, epidemic, o pandemic, the containment and mitigation. Okay. Ang isang sakit kapag yung sakit ay specific sa isang lugar, that's endemic po ang tawag doon. Kapag potentially merong capable yung virus na pwedeng lumabas ng isang locality, lumabas ng isang bansa, ang tawag po doon is outbreak. Pwede pong mag-outbreak. Kapag kumalat sa maraming bansa, that's pandemic. And then may mga mga illnesses po sa buong mundo na nakategorize as pandemic. I think more than 7 or 8 cases, and then pang-8 na po itong COVID-19. May mga cases po like yung Spanish flu, before na nakapatay ng mga 5 million na tao. May mga ganun pong case before. Yung mitigation and containment, that's part of the solution, right? Yes, opo. Talagang part po yun na before kumalat yung isang illness, no, may mga epidemiologists, may mga field specialists na nag-a-alarm na sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para i-announce sa iba't ibang bansa na maging careful about this upcoming illness. Iban na yung ports, iban na yung airports, yung seaports, no, para ma-contain yung virus as early as this day. May mga ganun pong mitigation measures. Opo. Ayan. Doc, will it help daw kung magpapa-flu vaccine sila ngayon? Flu vaccine and pneumonia vaccine would decrease your complications for COVID-19. So napakaganda ho na dapat kayo ay merong yearly flu vaccine at yung every 5 years na pneumonia or even yung lifetime na pneumonia vaccine. It would prevent yung mga severe complications na pwede kang magkaroon ng pneumonia, pwede kang magkaroon ng ibang illnesses because of COVID-19. Yes, it could makakatulong daw po mga kapatid. Okay? Tapos na po muna ulit tayo sa questions ha mga kapatid. Kakanta Ito pa pong talaga. awitin na to ni Doc. Ito ha. Alam ko si Doc, kahit doktor siya, naniniwala siya sa merong powerful God na kayang gawin ang lahat. That's why meron siyang isang awitin na ni-request naman ni Sister Maris de Castro, yung He Can Do All Things. Doc, gusto mo ba mag-share tungkol dito sa ano na to? Song yan? na to? Siguro 3 years ago ba yun? Yung natin? Out of frustration, out of things na nakikita nating nangyayari sa bansa, wala talaga tayong ibang pupuntahan. Wala tayong ibang patutunguhan kung di umasa sa isang tao na makakagawa ng mga bagay na gusto nating gawin. At wala hong iba yon kundi si Lord. Amen. Wala pong ibang tao. Kaya na-compose ko tong kantang He Can Do All Things. Ayan. Pakinggan po natin. At magiging source of hope po itong awitin na to sa gitna po ng pandemic. Kaya pakinggan niyo po mga kapatid. When our hopes began to fade and the worries that we pray seem so empty and hopeless all throughout the day, feeling alone and straight when the rain keeps pouring down and the problems are abound and all the trying and crying all throughout the day, feeling so weak in vain. Ooh, I know that
you can do all things, and your will, not mine. Take control of all my ears, although there are things that we don't understand. How wonderful are your plans. I know that you can do all things, and your spirit, not mine. Take control of all my fears, although there are things that we don't understand. Oh, amazing are your plans for us. When the world has had no cure, in this life that is unsure, unending questions waiting for answers, anxious and withered mind, we seek you and we shall find. Through the troubles of our lives, through the weariness inside, and all the trying and striving all throughout the day, the Lord keeps us strong and safe. Yeah, I know that you can do all things, and your will, not mine. Take control of all my ears, although there are things that we don't understand. How wonderful are your plans. Ooh, I know that you can do all things, and your spirit, not mine. Take control of all my fears, although there are things that we don't understand. Amazing are your plans for us. I cast all my worries, I cast all my cares, I lift up my hands, I surrender my life to you, my Lord, because I know that you can do all things, and your will, not mine. Take control of all my years, although there are things that we don't understand. How wonderful are your plans, wonderful are your plans. How amazing are your plans for Parang na-miss ko talaga kumanta. Oo nga, Dok. Ang tagal kaya nating hindi nagkita, sabi nila. Amen. Thank you for using Doc to bless all of us. More blessings po for greater service. Sabi ng aking kapatid na fan mo. Galing naman ni Doc, parang sa CD lang din ang pinakikinggan. Nakaupo pa siya niyan. Sabi niya. Pero more than the great voice of Doc Mon, pinakinggan niyo po ba yung awitin niya? Sabi niya, 'di ba? Cast all your cares, cast all your worries kay Lord kasi He can do all things. Job 42 verse 5.
Ang ganda pong awitin nito, mga kapatid. Kung natatakot kayo, bilhin nyo yung CD ni Doc na yun. Sa comfy ba? Wala ko akong rights. Alam niyo po, yung lahat ng inaawit po niya ay mga original songs po na inoffer niya kay Lord. Binigay po niya yun sa comfy, kaya hindi niya na po pag-aari yun. Correct. Binigay na po niya sa ating church. Yan. Thank you, Lord, sa mga ano. Tapos, thank you, Lord. Salamat po sa gabay niyo kay Doc. Okay. Galing daw kumanta ni Doc. Glory to God, Doc Mon. Okay. Ang ganda nung awitin na yun. Pag takot kayo, mga kapatid, awitin niyo po yun. Oh, tapos, bago siya umawit ulit, payag naman kayo ng ano, di ba, ng extension. Oo, pwede. Ang tagal na yata. Oo. 9:30 na. Minsan lang yan, baka hindi na makabalik ulit yan. Okay, ano po, gusto ko rin pong i-share sana sa atin ni Doc kung papaano po siya nag-umpisa. Kasi alam niyo po, bago yan naging doktor, makikita niyo po sa buhay niya from the start ang gabay ng Panginoon sa kanya. Kaya naman po sobrang grateful siya ngayon kung nasaan siya ngayon because of the goodness of God na na-experience po niya. Not only him, but the whole family. At sa umagang ito, malalaman po ninyo kung ano ang paboritong pagkain ni Doc dahil sa sharing na ito. Di ko malimutan yun, ha. Doc, paiyakin mo nga sila. Baka ako yung umiyak eh. Paiyakin mo nga, Doc, para malaman nila. Well, we started with the comfy ministry sa kids, sa youth, no? Sa ano pa yun? Children's ministry sa may St. Therese. Yes, St. Therese. Pagkatapos nun, nag-spaghetti pa kami doon na masarap, no? I still remember that time, mga kaklase ko. By the way, Doc, maano kita, kung St. Therese ka sa children's ministry, teacher na ako noon. Yes. Beyond? Sige, Doc. Tama. Tapos, natatandaan ko noon, mga kasama ko si Sister Bing, nakasama ko yan, si Ian, tsaka yung si Carlito na sinasabi ko, si Ali na ngayon, no, na lagi akong inaasar kasi dati, paulit-ulit ho yung damit ko. Ang damit ko na wala naman akong pambili ng nanay ko noon, nila mami. Yung Snoopy lang ho yung aking polo, kaya ho, every week tawag sa akin, ayan na naman si Snoopy. Kasi Snoopy nga yung aking damit. So, ganun po yung aming kalagayan noon. Although kami po ay nakakapag-aral ng aking kapatid, no, alam naman ng lahat din na hindi naman kami well off with that. We started na nangungutang, saka mga kamag-anak para makapag-continue no, yung aking tatay ay nasa ibang bansa na hindi talaga enough, no? Alam namin na talagang ang Diyos talaga ang nag-move sa amin. May mga time pa nga na kinikwento ko sa kapatid ko na 'di ba dati pag lalabas tayo ni Mami, kakain sa Jollibee, kukuha ng chicken, tapos tag-isa tayong chicken, si Mami laging busog. Kasi good for two lang yes, ang good for two. Hindi, busog ako. Hatian namin. Sabi, hindi, busog ako. So, ganun naman, typically, ganun naman yung kaya yun yung sinasabi kong comfort food ko kapag mayroon akong exams na mahirap, na may exams or may oral exams, lagi ako napapasaya ng Jollibee. Lagi ako napapasaya ng Chicken Joy. Dahil naalala ko parati na dati, hindi ako nakakabili ng Chicken Joy. Hindi kami nakakabili. Ngayon, nabibigyan na kami. May pambili na ng Chicken Joy. Kaya yun. Nag-start yung aming family na mapunta kay Lord through my mom's friend, si Sister Evelyn, dati, na nag-ano din sa Comfy. Mm-hmm. Yun. Ayun. Kaya, tapos, sige, Doc. Yun. And then, nagkaroon ng kagaangan ng aming pagbuhay dahil sa school,
ako po ay nagiging scholar, nagkaroon po ako ng scholarship sa aking college noon. So nabawasan at least yung burden nung aking kapatid ay nagkapunta ng Kuwait. Nag-advise sa akin na sige mag-medicine ka na lang. So nag-push through ako with medicine. Pwede ba nating sabihin kung saan ka graduate, Doc? Sa De La Salle University. Oo, at ngayon, diplomate na Apo, si Doc. specialized na po ako sa Philippine College of Occupational Medicine. Apo. Yun po yung nag-aalaga ng, hindi yun yung diplomate na, na iba. Specialista po sa Industrial Medicine, Occupational Medicine. Under po siya ng Family Medicine. Ayan. Kaya nakita niyo po mga kapatid, no? Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Yun po ay naging totoo sa buhay ni Doc Mon. Biro niyo, si Snoopy pala siya dati. Lagot ka, Ali, Si Snoopy pala siya noon dahil yun at yun din ang damit niya. Kaya pakibili nga si Doc ng Jollibee ngayon ng Chicken Joy para mapaligayan natin siya ngayong araw na to. Uy, hindi. Alam nyo, di ba dati Jollibee lang ang pangarap ni Doc? Aba, ngayon kung saan-saan na kaya nakakain si Doc at kung saan-saan na si Doc nakapunta. Alam niyo po ba na he's not just a doctor, he's not just a singing doctor, siya po ay isang photographer din. Ayan. Hindi ba, Doc, merong na feature na na picture mo? Doc, kwento mo nga yun, Doc. May na-feature na po ako sa Department of Tourism. Tapos nananalo rin po ako sa mga awards ng Wikipedia. Yun po, yung aking photography. Ayan. Kaya, talented tong si Doc mga kapatid. Ngayon, wag nyo na pong alamin kung single siya o hindi. Out muna daw yung na yan. Kasi busy siya ngayon. Natotoxic na nga po siya doon sa kanyang trabaho. In his time, may naka-reserve para kay Doc. But if it is God's will for him to stay single, wala po tayong magagawa doon, mga kapatid. Kasi bawat isa sa atin, may plano ang Diyos, okay? Ngayon, may isa pa siyang awitin. Thank you, Lord, thou, Doc, for being a part of the Comfy family. Wow, it's my honor. Dahil, sabi ko nga kay Sister Ria noon, tsaka kay Pastor, hindi kay Mami na yung pag-involve ko sa music ministry, ito po yung aking naging parang catalyst na bumalik po sa Comfy because I've been with other organizations like yung Christ Youth in Action nung ako ay nagka-college. Tsaka may mga ibang nag-i-invite din sa akin. Pero nung natandaan ko, nung kumanta ako sa kasal ni ate noon, na sabi mo, papakantahin mo ako sa CD, yun na naging start nung pag-involve ko sa music ministry. Lahat niya yun ng events ng CDs na hindi ko kasi alam na kumakanta ka. And then, First time kitang narinig nung kasal. I would like to announce that it's one of my proudest moment to sing for the Lord na out of my of the things that I do, mas gusto kong ma-remember ako ng tao na hindi sa bukod sa profession ko na nakakatulong, mas gusto kong ma-glorify si Lord through my singing. Thank you, Lord. Alam nyo, siya po ang aming pambansang doktor sa Comfy. Kasi may nagtatanong, pwede daw bang magtanong kay Doc online? Opo. Pero pag hindi po niya kayo nasagot agad, ibig sabihin po, sobra pong busy niya. Minsan maabot na hanggang alas 12 yung aking mga meeting ngayon at yung aking mga Zoom meetings, napakadami po. Hindi ko na ma-contain. Totoo po yun. Pero sasagot pa rin naman po siya sa inyo. Hindi nga lang po immediately. Sa mga panahon na to, dati po si Doc, anytime, nung walang pandemic, sasagot agad sa inyo. Pero ngayon, you have to wait po talaga kung kailan niya kasi talaga nga yung trabaho niya ngayon. Sabi ni Sister, kilala ka talagang mahilig mang-asar si Brother Ali Bonggolto. Sabi ni Sister Odette Malaki, nakasama mo daw pala si Iso, na doktor na rin ngayon.
At saka si Jab Jab sa Children's Ministry. Kasabay niya pala nga si na Iso. Okay. Oo, doktora na rin yon. Ano mo, ito si Sister Agnes, Doc. Pag tumawag Sister Agnes sa'yo, huwag mong sagutin. Kasi, in question niya, alam naman niya. Ayan. Okay. Alam nyo, meron pa pong isang awitin si Doc na gustong-gusto ko rin ito. Ito'y binigay din sa kanya ni Lord, yung You Carry Me. Ay, nakanta na? You, ano? He taught me ang hindi pa. Paborito ni Sister Sally yan. Hindi, kasi yan yung asaran nila nung nagre-recording kami yung He Taught Me na yan. Dok, ilan na ba lahat yung kantang binigay sa'yo ni Lord? Original, 3. 3. Yun nga yung You Carry Me, He Can Do All Things. Tapos itong He Taught Me. Ito yung unang-una po niyang awitin. Kasama yung sa kakantahin mo, di ba, Doc? Yes, oo. Okay. It was, ako yung lyrics, may konting melody lang, pero majority of the melody kay, Sister Sally. And it was arranged by Brother Bob. Thanksgiving song ko to kay Lord. It's actually a love letter para kay Lord. Dahil, katulad itong background, no, parang sa salamat, Doc. No, parang, yun. So, ang dami nagpapasalamat, Doc. Salamat, Doc, sa akin. Pero on my part, I want to glorify the Lord for giving me the knowledge, giving me the things that I need to do. Kasi hindi pwedeng half-baked lang yung aking mga desisyon. So, buhay yung aking kailangang gamutin. So, kailangan ko talagang precise yung aking mga binibigay na gamot. So, I give back my thanksgiving to the one who taught me, and He taught me. No? So, si Lord yun nagbigay sa akin ng wisdom and knowledge. Ayan. Pakinggan po natin itong awitin ni Doc. Sometimes I feel low, uncertain where to go. I've been down, protracted from my dreams. But you taught me to hold on, you taught me to go on. You taught me that life is this battle to fight, but you will be with me, and you are in me. You taught me to be brave and strong. You taught me to withstand temptations. You are good to me. You never let me fall. Your promises are true indeed. Your word sustains me every day. You are good to me. You taught me, my Lord. I have been blessed to have you by my side. You looked at me, hold me with your love. But you taught me to hold on, you taught me to go on. You taught me that life is a struggle to fight, but you will be with me, and you are in me. You taught me to be brave and strong. You taught me to withstand temptations. You are good to me. You never let me fall. Your promises
are true indeed. Your word sustains me every day. You are good to me. You taught me, my Lord. Oh, I am grateful to you, oh Lord. I will bless your holy name. Thank you for teaching me, oh Lord. You taught me. You are good to me. You never let me fall. Your promises are true indeed. Your word sustains me every day. You are good to me. You taught me, my Lord. Oh, thank you for teaching me, oh Lord. Thank you, you taught me. Thank you, Lord. Alam nyo, may isa pa kami dapat na kanta, kasama kami, pero hindi na lang. Oo, ibibigay ko na lang kay Doc yung huling kanta na yan, yung John 15:7. At maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin at sa mga questions na pinadala ninyo. Bago po tayo magpaalam, Doc, baka meron kang ano? Yes, actually, kaya ako din nandito to greet my father a happy birthday on the 29th. No? Padrino, yes, happy birthday sa iyo. Huwag ka lalabas ng bahay. Lagi ka lang dyan, huwag kang magbabike-bike. Ano ka mo na lang yung garden ni dyan ni Mami. And then, strict ang doctor mo. So yun, I would like to ask your prayers para sa continued support sa mga frontliners tulad namin because kami rin napakahirap nung aming pinagdaraanan ngayon. Bukod sa dumadami yung kaso, hindi namin alam kung paano namin hahatiin. We ask for your prayers sa treatment, na magkaroon na ng treatment and vaccine para magkaroon na ng MJCQ, makastart na ulit ng prayer meetings, ang comfy. And we continue to support the organization, yung comfy. We support them through this, no, na we continue watching, continue pledging our support sa mga workers and mga pastors and ministers po natin. Yan. Salamat din, Doc, dahil sa sobrang busy. Alam nyo ba, nung isang buwan pa kami, gusto ko na ngang magtampo kay Doc eh. Joke lang. Kasi nung last month pa po, kaya lang talagang sobrang 2 months ago na nung nag-usap kami ni Doc. Kaya lang talagang nag-beg off muna siya, Sister Ree. Sabi niya, maglalaan siya ng isang araw talaga para po dito sa atin. At makapagbigay rin po siya ng info and at the same time, makapagbigay siya ng encouragement sa atin lahat. So, sabi ni Sister Fritz, mag-angry emoticon daw si Bong. Dahil inggiterong pala ka daw. Dahil kumakanta ka na naman. Kasi gusto niyang maging ganyan, Doc eh. Ayan. At tuwang-tuwa si Sister Trining. At si Brother Rino, Sister Reds na nasa Chicago ngayon. Ayan na po. Ha? Ayan na po si Brother Doc Mon. Kaya, papray muna tayo, Doc, ha? Magpapray po muna tayo bago po yung huling awitin ni Doc. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na binigay niyo po sa amin at nakasama po namin ang aming kapatid na si Doc Mon. We thank you, Lord, for the wisdom na binibigay niyo po sa kanya at for protecting him every day, Lord, sa kanya pong ginagawa na pagtulong sa mga taong nangangailangan. Lord, ang dalangin po namin, Lord, na sa kabila po ng lahat ng mga sinabi ni Doc, ng information, may we always rely on you, Lord.
Dahil kagaya po ng sinabi niya sa awitin niya na binigay mo rin sa kanya, you can do all things. Ang part po namin is to be cautious and to take care at sumunod sa mga sinabi po niya sa amin. Pero ang amin pong buhay ay nasa kamay mo at alam po namin ito'y nasa mabuting kamay. Kaya kami nagpapasalamat, Lord, sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Paggising namin kanina, malalakas kami. At sa mga kapatid po namin naman na nagsasuffer ngayon dahil dito po sa sakit na ito, thank you, Lord, for being their comfort, their hope, and their encouragement. Salamat po, Panginoon ko. Kaya, Lord, i-bless mo pa po ang aming kapatid na si Doc Mon ng strength, Lord. Keep him healthy, Lord, and keep him protected. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. At ito po yung awitin ni Doc na John 15:7. Sige, Doc, tayo ka na dyan dahil ano? Oo. At ako po'y aalis na. Hindi ako mangangamba pagkakasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y ang maaasahan. Pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Hindi ko mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maasahan. Pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa'kin at ang aking salita'y mananatili sa'yo, hingin mo na iyong maibigan, pagkakaloob sa inyo. Kamangha-manghang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa'kin at ang aking salita ay mananatili sa'yo, hingin mo na ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kamangha-manghang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay
ko. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me. Let's proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me. Let us proclaim the